part 6 na ito doon sa atin, doon sa ating Sunday School about Covenant Theology. Ito ay part 6, pero sa akin, ito ay pangatlong turo dahil nawala ako ng dalawang Lord's Day. Anyway, ito ang ating tatalakayin para maidugtong ko yung aking previous teaching. Magkaroon muna tayo ng review tungkol doon sa Covenant Theology. Sinasabi natin, ito ay foundation ng isang Reformed Church. At kung matatandaan ninyo, yung first lesson ko, pinaghambing ko ang position ng Reformed Church o yung Fado-Baptist. Pag Fado-Baptist, ito yung, for instance, yung Presbyterian at another Reformed Church. At pagkatapos ay kung ano ang Covenant Theology ng particular Baptist. Yun yung lesson 1. Tapos lesson 2 ay aking tinuro yung Redemptive Covenant. Balikan natin itong ating pag-aaral na ito. Ngayon, sa Old Covenant ay meron tayong makikitang tipan ng Diyos kay Adan. At pagkatapos, tipan ng Diyos kay Noah. Tipan ng Diyos kay Abraham, tipan ng Diyos sa mga Israelita. O maaring makita nyo ang leader dito ay si Moses, pero hindi siya nakipagtipan kay Moses, kundi ang covenant ng Diyos ay sa Israel mismo. At pagkatapos ay balik na naman tayo sa tipan ng Diyos kay David. Ang isang mapapansin natin sa Old Testament covenant ay ang Diyos ay nakikipagtipan sa tao. Let's say, itong mga maaaring matawag nating figurehead, Adam, Abraham, and David. Yung kay Noah ay makita natin ang pagkakaiba. Ngayon, kung bakit ganoon ang tipan ng Diyos kay Noah. And so, pag tinignan natin sa Bible, dalawa lamang ang ating tipan na makikita. The Old Covenant at saka ang New Covenant. At review natin, dahil tayo ay 1689, dahil we are a confessional church. Meron tayong pinangahawakan na confession. At ang confession natin, of course, ang confession natin ay hindi mas mataas sa Bible. Ang scripture ang ating authority, pero gusto natin makita na ito bang confession na ito ay makikita natin na ito ang tinuturo ng scripture. Kaya ito ang ating confession at sa chapter 7 of God's Covenant, makikita ninyo, pati ang title ay patungkol sa covenant. The distance between God and the creature is so great that although reasonable creatures do owe obedience to Him as their creator, yet they could never have attained the reward of life but by some voluntary condescension on God's part. Ngayon, gusto kong linawin itong condescension na ito. Kung minsan ito ay nagagamit sa negatibong paliwanag, yung para bang may paglalait ka. Pero ang word na ginamit dito ay kung hindi bumaba ang Diyos sa antas na para maunawaan ng tao, ay hindi natin maunawaan kung papaano ang katuruan patungkol sa covenant. So, yun yung ibig sabihin ng confession ng some voluntary condescension on God's part, which He hath been pleased to express by way of covenant. Paragraph 2, moreover, man having brought himself under the curse of the law by his fault, it pleased the Lord to make a covenant of grace, wherein He freely offers unto sinners life and salvation by Jesus Christ, requiring of them faith in Him, that they may be saved, and promising to give unto all those that are ordained unto eternal life His Holy Spirit, to make them willing and able to believe. At yung huling paragraph, 3 lamang ang paragraphs ng covenant, kumpara sa Westminster, tsaka sa Savoy Declaration, tayo ay 3 lamang. At itong tipan na ito ay sinasabi, this covenant is revealed in the gospel. At ang gospel, ang pinapakita, first of all, to Adam,
this covenant, first of all, to Adam in the promise of salvation by the seed of the woman, and afterwards by further steps, until the full discovery thereof was completed in the New Testament, and it is founded in that eternal covenant transaction. Ngayon, kung makikita ninyo yung eternal covenant transaction, ito yung tinalakay natin ng previous lectures ng tinatawag kong the covenant of redemption. Excuse me. And so eternal covenant transaction that was between the Father and the Son about the redemption of the elect. And it is alone by the grace of this covenant that all the posterity of fallen Adam that ever were saved did obtain life and blessed immortality. Man being now utterly incapable of acceptance with God upon those terms on which Adam stood in a state of innocency. Ito yung ating pag-aaral patungkol doon sa dalawang covenant, Old and New. Ngayon, dito naman sa Old and New, hindi pa pala na-correct ng classifications. Covenant of Redemption, ngayon yung nakita natin sa, babalikan ko itong paragraph 3, kung makikita natin, ito yung founded in that eternal covenant transaction that was between the Father and the Son about the redemption of the elect. Ito yung aking tinalakay ng Covenant of Redemption. Ngayon, ang aking tuturo ay Covenant of Works. Lord willing, sa darating na Lord's Day ay Covenant of Grace. Yung tinatawag lagi ng mga theologians, yung word concept fallacy, kasi ganito lagi ang tanong, nasaan sa Scripture yung tatlong yan? Diba? At kung wala sa Scripture yan, burahin natin yan. Yun yung tinatawag na word concept fallacy. Ang point natin, wala nga yan sa Scripture. Hindi natin mababasa yan sa Bible. Parang yung Trinity, hindi natin mababasa sa Bible ang Trinity. Pero bakit sinasabi natin tayo ay Trinitarian in faith? Naniniwala tayo mayroong tatlong persona ang isang Diyos. Kaya hindi ibig sabihin wala sa Scripture ay mali na ito. Okay, kailangan ang kunin natin sa Scripture kung ano yung tinuturo. Okay, so wala nga yung mga salitang yan, pero meron ba tayong pagbabatayan ng kanilang turo? Kaya mag-ingat tayo dito sa word concept fallacy. Hindi dahil hindi sinabi na Scripture, wag na natin gawin. But we ought to draw. No? Dapat ang ating pananampalataya ay kinukuha natin doon sa turo ng banal na kasulatan. Alam natin, ang Ama ay Diyos, at alam din naman natin ang Anak ay Diyos, at alam din naman natin ang Espiritu Santo ay Diyos. Pero hindi nangangahulugan tatlo ang Diyos. Ang nakikita natin dito ay isa lamang ang Diyos. At may tatlong persona. The Father is not the Son, and yet the Father is God. The Son is not the Father, and the Holy Spirit, yet the Son is God. The Holy Spirit is not the Father, nor the Son, and yet the Spirit is God. Nakikita natin yan sa Scripture, sa Old Testament and New Testament. Kaya meron tayong Trinity doctrine. Okay, so nawa maging maliwanag sa atin yung word concept fallacy na yan. Ngayon, examples ng God's covenant, pag pinag-aaralan natin, may tipan ang Diyos na walang kondisyon. And so, yan ang unconditional covenant. At mayroong tipan ang Diyos na mayroong kondisyon. Kaya, dito sa God's covenant ay mayroong unconditional covenant at mayroong conditional covenant. Ngayon, ano yung mga makikita nating unconditional covenant sa Old Testament? Itong tipan ng Diyos kay Noe. Bakit ko tinawag na unconditional? Ano ba yung pinangako ng Diyos kay Noe? Hindi na niya muling wawasakin ang mundo sa pamamagitan ng dilubyo. Ayun ang pangako ng Diyos. Hindi na tayo makakaranas uli ng katulad ng naranasan na hinatulan ng Diyos ang lahat ng tao sa pamamagitan ng baha. At ang pangako ng Diyos ay
habang may panahon and seasons ay magpapatuloy ang mundo. Kaya hindi tayo mawawasak ng tinatawag natin katulad noong paglubog, paghatol ng Diyos sa lahat ng tao. Kahit na ang tao ay pasama ng pasama, hindi niya wawasakin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Anong tawag doon? Nangako ang Diyos na hindi niya palulubugin ulit ang mundo kahit na ang tao ay pasama ng pasama. Yun ang sinasabi natin na tipan ng Diyos kay Noe na unconditional. Ngayon, ano naman yung makikita natin mga conditional na tipan ng Diyos? Si Abraham. Ngayon, ano ang kondisyon ng Diyos kay Abraham? Yung pagtutuli. Diba? Yung pagdating sa ang lalaki na ikaw 8 araw ay dapat tuliin. Meron tayong makikitang mga kondisyon ng pagsunod at kapag hindi kayo sumunod, siya ay hindi ibibilang doon sa pangako ng Diyos sa lahi ni Abraham. Yung Sinaitic covenant, ito yung sa aklat ng Exodo na binigay ng Diyos ang kanyang moral law, 10 commandments, at pagkatapos ay meron din tayo nakitang tinuro kung papaano siya sambahin. So meron tayong ceremonial law at kung papaano bilang isang, alam nyo, nung paglabas ng mga Israelita sa Egypt at habang sila ay naglalakbay sa disyerto, sa ilang at patungo sa promised land, sila ay isa ng nation. Kaya meron din silang tinatawag na judicial law. Kaya dito ay merong moral law, yung 10 utos ng Diyos, meron tayong ceremonial law, kung papaano sambahin ng Diyos at ang maghandog ng animal sacrifices. At kapag nagkasala ang isang Israelita, meron din batas patungkol sa parusa, kaya meron judicial law. Dapat silang sumunod. Ngayon, nung sa tipan ng Diyos kay David, bakit sinabi natin conditional ito? Dahil may kondisyon ang Diyos kay David na mula sa kanya at ang kanyang mga lahi at magiging hari ay kinakailangan sundin ang kautusan ng Diyos. Hindi ko alam kung nadaanan nyo sa inyong pagbabasa doon sa Deuteronomy tungkulin ng hari. Hindi lamang magkaroon ng kautusan. At kapag sinabing kautusan, ay ito yon, yung Moses, yung Sinaitic law, kundi isusulat ito ng hari. Hindi siya kukuha ng secretary. Ang hari mismo ang magsusulat ng law para magkaroon siya ng personal copy. Iba kasi pag sinulat mo, ibig sabihin, nabasa mo, dumaan yung pagbubulay-bulay. Bakit? Meron dong turo na hindi ka dapat nagpapayaman. Kaya pag nakita natin itong covenant ng Diyos kay Abraham, kung bakit conditional, dapat sundin ni Abraham at ng kanyang mga lahi na ang mga lalaki ay tuliin kay David. Sila ay dapat na bilang hari ay sundin ang kautusan ng Diyos. Kung kaya't yan yung bumubuo ng pagkaunawa natin. Pag binabasa natin ang Old Testament, tatanungin natin, ito bang tipan ng Diyos na ito ay may kondisyon o walang kondisyon? Yung Covenant of Redemption, ito yung mga 3 talata na tinalakay natin. At itong 3 ito ay magpapakita, bago pa nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ay meron na siyang mga hinirang. Kaya nga't sinasabi natin, sino ang nag-usap doon sa ating kaligtasan? Sino ang gumawa ng ating kaligtasan? Kung sinabi ni Pablo, bago pa nilikha ang langit at lupa, tayo ay kanya nang inihiwalay. Kaya masasabi natin dito, ito yung kaninang binanggit ko na isang Danish theologian na sinabi niyang, life lived forwards but understood backwards. Sa pag-intindi natin ng Bible, pag binabasa natin, habang binabasa natin yung tinatawag natin on how
yung mind of Christ develops and expands yung progressive revelation, mas maintindihan natin yan kung babalik tayo, saan ba nagsimula ito? At dito nagsimula yung Ephesians 1, Titus 1, at 2 Timothy 1, na bago ang lahat, may plano ng Diyos. Bago nahulog si Adan sa kasalanan ng Diyos. Kaya makikita nyo kung saan din ako patungo pagdating doon sa Lapsarianism. Di ba? Now, tingnan niyo ito. Ang covenant of redemption is not conditioned upon us, but conditioned upon what Jesus Christ has done. Hayaan muna nating pumasok sa ating isipan yan. Okay, ngayon nandito tayo ngayon sa covenant of works. Ano ang ibig nating sabihin ng covenant of works? Ang covenant of works is a conditional covenant that God made with Adam in the Garden of Eden. Ang totoo ay masalimuot ang diskusyon ng covenant of works na ito sa ibang mga preachers and theologian. At kung hindi mo tatanggapin ang covenant of works, number one, kasi wala sa Bible, yung sabi ko kanina, word concept fallacy, kung di natin tatanggapin yan, ay magkakaroon tayo ng problema pagdating sa pagkaunawa natin kung ano ang Ebanghelyo. At lalo na kung ano ba ang na-accomplish ni Jesus Christ on behalf of His elect. Kaya importante ang covenant of works. Ang alam natin, sinabi natin that the covenant of works is a conditional covenant that God made with Adam in the Garden of Eden. Ngayon, tingnan natin itong covenant of works na ito. First, ay makita natin na ito ay nagsimula sa Diyos at kay Adan, at saan ito nagsimula? Sa Garden of Eden. At meron tayong makikita ritong parties involved. Ang Diyos at si Adan. Meron din tayo makikitang positive commands. Paliwanag ko sa inyo kung anong positive commands. At meron din tayo makikita ritong mga batas, the laws, at conditions. Meron din pagbawal, prohibitions. Merong reward kapag sumunod. Merong sanction. At merong pagka ikaw ay hindi sumunod. Kaya, pag-define natin what is a covenant, ito ang ating babantayan. May partido ba? May utos ba? May kondisyon ba? May pagbabawal? Mayroong bang gantimpala kung sumunod? At mayroong pagpaparusa kung ito ay sinaway. Sa ating confession of faith, ay mababasa natin itong chapter 6, patungkol sa of the fall of man, of sin, and of punishment thereof. Balikan ko lamang saglit kasi baka magulat kayo, ano ba yung positive commands? Again, this is a terminology of scholars and theologians. Kung titignan natin sa Genesis, ang partido ay dalawa, ang Diyos at si Adan. Ngayon, ano itong tinatawag nating positive commands? At si James Renihan at si Sam Renihan, ang tawag nila rito ay plus command, positive, dagdag, plus. Kaya maaring nalilito tayo, pero ito ang kahulugan ng positive law, or sabi ko nga si Renihan, James Renihan ay tawag niya, the plus law, meaning God is adding something to the original rules that were set up in the garden. So kaya nga positive ay merong idinagdag ang Diyos na utos. And alam natin that Adam was to rule over the garden,
si Adan na nagbigay ng pangalan ng lahat ng hayop at ang kanilang utos, they have to yung punuin ang mundo, diba? They have to fill the earth and they have to subdue it. Kaya tinawag itong positive command or positive law ay dahil ito ay idinagdag. It is an additive, merong addition. At dito ay isa pang makikita natin na dagdag ay huwag mong kakainin yung bunga ng punong kahoy na magbibigay sa iyo ng knowledge of good and evil. Kaya whenever you come across with the word positive command or positive law, ito ang nasa isipan ng mga theologians. And in this case, dito sa positive law ay mayroong ipinaliwanag ang Diyos kay Adan, mabuti at masama, tama at mali. Kung susunod ka, ito ay mabuti. Kung lalabagin mo ito ay masama. Kaya't kanina binanggit natin yung condescension, pagpapababa ng Diyos sa tao para maunawaan natin kung ano ang pamamaraan niya, kung paano siya makipag-deal sa tao. Kaya dito ay tinitingnan natin in ways of covenant. And it is important to remember na ito ang interaction ng Diyos sa tao. Ang point natin dito, ang Diyos ang siyang magseset ng kanyang gusto. Madalit salita, ang Diyos din ang siyang maglalagay ng kanyang standard. Dahil ang Diyos ang siyang naghahari. Ngayon, kasi kaya ko sinasabi ito, ba't kailangan pa niyan? Ba't kailangan pag-aralan natin yung tipan, yung covenant? Dahil ang Diyos ang hari. Dahil ang Diyos ang siyang may likha ng langit at lupa, ang Diyos din ang siyang maglalagay ng sukatan at kung papaano tayo mamuhay at ang ating pag-uugali. Nakita nyo, hindi katulad ng sinabi ni Adan, ang ganda ng Garden of Eden, ang ganda ng iyong nilikha, Diyos. Ngayon, mamumuhay na ako ng gusto ko ayon sa aking sarili. Hindi ganito ang ipinakikita sa Scripture. Binigay ng Diyos ang lahat kay Adan at kinakailangan na si Adan ay sumunod sa gusto ng Diyos. Umpisa pa lang ay makikita na natin na ang Diyos ay hari. Ngayon, sino si Adan? Sino yung unang magulang natin? Sila ang inilagay ng hari na para pamahalaanan ang mundo. Kaya nga minsan makakabasa kayo ng mga vice regent. Si Adan ay ang authorized representative ng hari. Kaya ipinakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At si Adan ang siyang mamumuno sa nilikha ng Diyos habang si Adan ay susunod sa gusto ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko, God is the one who sets the parameters. Ang Diyos ang maglalagay ng batas at ang tao ay susunod. Nakita niyo yung language ng pagiging hari? Ang hari ang magbibigay ng batas. At dito sa ating pag-aaral, God is the King of Kings. Ang Diyos ang hari ng sanlibutan dahil siya ang may likha nito. At pagkatapos nilagay niya si Adan para maging ruler within God's kingdom. At pagkatapos, naglagay ang Diyos ng batas. At ang maglalagay ng batas ang Diyos, hindi tao. At dito ay nahihirapan kung ito yung mga dahilan kung bakit nahihirapan ng iba ng pag-aaral ng tinatawag nating covenant theology. Dahil sinasabi natin ito ay
uh, hindi natin mababasa sa scripture to. Again, ang gusto kong tingnan natin dito, na mayroong batas at utos na binigay ang Diyos. Kanina, binanggit ko yung positive law. At mayroong mga pagbabawal na hindi maaring gawin ni Adan batay lang sa kanyang kalayaan. At may formal decree, may sanctions. At itong sanction na ito, pag nilabag mo itong utos kong ito, mamamatay ka. At ano yung utos na yon? Huwag mong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna that will give you knowledge of good and evil. At yan ay isang seryosong utos. Kung makikita natin, may kondisyon ang tipan na binigay ng Diyos. At tingnan niyo yung accounts ng Genesis 1-3, ay naroon, you will surely die if you disobey. Importante ito na makita natin. Kaya kung babalikan ko itong ating confession ng chapter 6, dito sa paragraph 1, tingnan niyo ang framers na ito. Although God created man upright and perfect and gave him a righteous law which had been unto life, and had he kept it and threatened death upon the breach thereof. Gusto kong tingnan natin yung covenant language. May kondisyon. Napansin ba ninyo? Itong covenant language na ito, at ang tinutukoy dito God created man, upright and perfect. Sino tinutukoy dito? Si Adan at si Eva. Nilikha silang walang kasalanan. Pero kapag sinunod nila, of course may blessing. Kapag nilabag nila, mayroong parusa. Napansin ba ninyo yung covenant language? Obey it, and good comes. Break it, disobey it, and bad comes. Kaya nga sinasabi ko, yung covenant of works, it is conditioned upon what you do, kaya tinawag na covenant of works. Nakakondisyon ito sa iyong gawa. Tingnan niyo yung ating confession. Although God created man upright and perfect and gave him a righteous law which had been unto life, had he kept it and threatened death upon the breach thereof. Ang tanong ko, saan natin makikita na nangako ang Diyos ng eternal life kay Adan kung sinunod niya ito? Let me go back to the word concept fallacy. Walang sinabi sa Bible na magkakaroon ng eternal life si Adan, kaya burahin natin yun. Pero ito yung sinasabi ng ating confession. Ang sinasabi ba ng ating framers ng confession, nag-imbento sila? Ang maliwanag lang naman ay ang negative, di ba? Huwag niyo kakainin ang bunga ng punong kahoy na nandun sa gitna na nagbibigay sa iyo ng kaalaman ng tama at mali. Kapag kinain niyo yan, kayo mamamatay. Yun yung negative. And what is the positive? Kaya masasabi natin, yung tree of life was in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil as well. Kaya, meron tayong makikita na symbolism dito sa garden. Nandun din ang tree of life. At nandoon din ang tree of knowledge of good and evil. So, meron dalawang uri ng puno na makikita natin sa Garden of Eden. At saan pa natin makita sa Scripture ang pagpapahayag ng Tree of Life? Ganito yan. Sa Genesis, bilang unang aklat ng Bible, doon pinahayag, doon sinabi ang Tree of Life. Sa Revelation,
sa huling aklat ng Bible ay muling nabigay ang tree of life. Sa Revelation chapter 2, verse 7. Ito ang sulat ni John, the apostle. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, to the one who conquers, I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. Kapag kinonect natin yung Genesis sa Revelation, yung the beginning and the end, ay meron tayong makukuhang katuruan dito. And you would see that the tree of life is also is significant, importante ito. Kasi it was in the garden before ang tree of life, and it will be in the paradise of God forever. Para ikaw ay bigyan ng Diyos ng karapatan kumain sa bunga ng punong kahoy sa Revelation, sa last book ng Bible, makikita natin dapat ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan. Diba? Sino ba yung makakakain ng bunga ng tree of life sa Revelation? Lahat ng ligtas. And so we would argue that the presence of the tree of life in the Garden of Eden represents that Adam and Eve would have the right to eternal life and would have eternal life forever if they kept God's command. You see how theology is being developed? Kaya tinatabi natin yung word concept fallacy. And this would be a good example ng pagtanggal ng word concept fallacy. Para mas maliwanag pa sa atin ito, ay dagdagan natin yung tinatawag natin na federal headship. We're talking about federal heads. Pag pinag-usapan natin ng federal headship, ang pinag-uusapan natin dito ay yung by representation. Si Adan ang kumakatawan sa lahat ng tao. Siya ang federal head. Siya ang ulo ng lahat ng humanity. At kung babasahin natin ang Romans chapter 5, verse 17, for if because of one man trespass, death reigns through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus. Una, sinasabi dito, for if because of one man trespass, death reign through that one man. Ibig sabihin, si Adan yun. Adam was the representation of all humanity. At dahil sa kanyang paglabag doon sa utos ng Diyos, lahat tayo ay kasama sa kanyang paglabag. Ngayon, tingnan niyo yung isang turo dito sa Romans 5:17 ni Apostle Paul. Much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Christ Jesus. Now, anong point ko rito? Meron tayong makikitang paghahambing. We are now seeing a comparison. Sa isang tao, dahil sa kanyang paglabag sa utos ng Diyos, ay nagdulot ito ng kaparusahan sa lahat ng tao. At sa isa namang tao, ng kanyang paggawa ng katuwiran, ay nagbigay sa atin ng buhay. Si Apostle Paul ay may dagdag sa 1 Corinthians 15:22, for as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive.
yung paghulog ni Adan, lahat ay namatay. Ngayon, yung pagtagumpay ng pangalawang Adan, the second Adam, si Jesus Christ, ang lahat ay maaring magkaroon ng buhay. Dito ay meron na tayong makikitang covenant language. Adam failed the covenant that was given to him. Ngayon, dumating si Kristo and fulfilled that covenant para sa atin. Christ fulfilled that covenant for us so we can have eternal life. Ito yung hindi marahil naririnig ng maraming beses sa pulpit o sa teaching patungkol sa federal headship. Na kung papaanong si Adan ay lumabag sa Diyos, hindi lang siya ang naapektuhan ng kanyang kasalanan doon sa Garden of Eden. Lahat tayo. We inherited it. And that is true. Madali nyo maunawaan to. Si President BBM, tama, PBBM. Okay? Ngayon meron tayong lauded by yung ating DILG na ginawang batas ng ating Pangulo na gumawa tayo ng maritime law. So para bang meron na tayong maliwanag batas na ito na sa Pilipinas ito. Pag pinasok nyo ito, meron kaming karapatan na kayo ay itaboy o anumang bagay. Ngayon, alam natin ang issue na nagkakagirian ang Amerika at ang China at tayo ay ngayon ay parang kaibigan ang Amerika. Ngayon, tingnan niyo ito. Pag sinabi ng ating Pangulo, I declare war sa China. At bigla nagpakawala ng missile ang China. Ang sabi ata, ang estimate ata, pag nagpakawala ng nuclear missile ang China para umabot ng Pilipinas, 7 minuto lang. Kaboom! Goodbye, Philippines. 7 minuto lang. Ganun pala kabilis yun. Pwede mo bang sabihin doon sa presidente ng China, hindi ako yun, hindi ako sang-ayon doon. Si presidente lang namin yun. Pwede ba natin sabihin yun? Hindi. Sabihin ng China, yun ang sinabi ng presidente nyo eh. Yun ang desisyon ng presidente nyo, sama kayong lahat dyan. Sana intindihan natin yung federal headship. Na hindi desisyon ko yun, desisyon ni Adan yun kung bakit siya lumabag sa iyo, Diyos. Kaya, pag nakita natin yung teaching about federal headship, about covenant, hindi tayo ang gumagawa nun. Hindi tayo ang gumagawa ng parameters. Sabi ko nga, ang Diyos ang may gawa niyan. Karapatan niyang gawin yun. Siya ang lumalang ng langit at lupa. So, ganun din yun. If our nation is under a king, ang hari ang siyang gumagawa ng desisyon, tayo ang siyang tatanggap ng desisyon ng hari. Anong turo doon? Federal headship. It's by representation. Yung sinasabi ko na hindi ako ang may desisyon ng paglabag sa utos ng Diyos kay Adan, ideya yan ni Adan at desisyon niya ni Adan, kaya hindi ako dapat kasama doon sa kasalanan ni Adan. May problema tayo dyan kung ganun ang iyong dahilan. Ang sinasabi, ang paraan ng kaligtasan ay kanino? Hindi sa gawa natin. Ang paraan ng kaligtasan ay sa isa ring federal head na si Jesucristo. So, maraming ayaw tanggapin ang ganitong katuruan, pero ang totoo, nire-reject din nila ang kanilang kaligtasan. Right? Because they're rejecting the good news. They're rejecting the gospel
Tayo walang matuwid, wala kahit isa, maliwanag naman, isa lamang ang matuwid, isa lamang ang walang sala, at yun si Jesucristo. Ayun ang sinasabi ni Apostol Pablo, dahil sa kasalanan ng isang tao, kamatayan ay pumasok sa mundo. Dahil sa obedience ng isang tao, kaya tayo nagkaroon ng katuwiran sa Diyos. Adan at Kristo. Naranasan na ba ninyong mahabla sa korte? Naranasan niyo na bang humarap sa hukom? Pag ikaw ang tinawag at ikaw ang nasasakdal, hindi naman ikaw ang pagsasalitain eh. Tama ba ako? Yung lawyer mo. Subukan mo magsalita, ikaw contempt ka ng judge. Kaya, nasa ng pag-asa mo na para maipanalo ang kaso? Nasa abogado mo. Ang abogado natin ay si Kristo Jesus. By a simple analogy. Walang katalo-talo. Diba? Yun ang point na gusto kong makita natin. It is the lawyer who represents us. Kaya, pag kinonect natin ang failure ni Adam, kamatayan. Ang tagumpay ni Kristo, buhay na walang hanggan. At isang napakagandang katuruan sa atin ay yung by imputation. Katunayan, by the way, sa Old Testament, merong nabasa tayo, na scripture reading natin to, yung Hosea chapter 6, verse 7. Si Hosea ay may sinabing, tulad ni Adan, nilabag nila ang tipan. Hosea chapter 6, verse 7. Sinasabi ni Hosea, tulad ni Adan, nilabag nila, sino yung nila? Mga Israelita, ang tipan. Kaya kahit dito sa language ni Prophet Hosea, ay yung nilabag ni Adan ay tipan niya sa Diyos. At itong paglabag ng mga Israelita ay tipan nila sa Diyos. But like Adam, they transgressed the covenant. There they dealt faithlessly with me. Nakita niyo yung point sa Hosea 6:7? Sorry, hindi ko na nailagay dito. At ang sinasabi lamang ni Hosea, tulad ng Israel, katulad nila si Adan, nilabag nila ang tipan. Kanina binanggit ko yung 1 Corinthians 15:22, for as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive. Importante itong by imputation na teaching na ito ay sapagkat ganito ang nangyari sa atin. Meaning, to impute is to credit, to reckon, to count, at it is an accounting term. Kung bibili ako ng kotse, ang gusto kong bili ng kotse is 1.2 M. Hindi na maganda yon. Ganun na lang ang presyo ng mga kotse ngayon, from 800 to 1.2. Ang mga mahal is 3 to 5 M. Wala na akong pera. Paano ako makakabili ng kotse? Pero kung may magbibigay sa bangko ko ng 1.2 M, makakabili akong kotse. Wala akong pera, pero kung may naglagay, magkakapera ako dahil biglang may naglagay sa akin ng 1.2 M. Ganito ang ibig sabihin ng imputation. May ibinigay o inilagay sa akin. Kaya nung nagkasala si Adan,
yung sinasabi ng ating confession. Doon sa paragraph 2, our first parents by this sin fell from their original righteousness and communion with God. And we, tayo mga tao, in them, sa kasalanan nila, whereby death came upon all becoming dead in sin and wholly defiled in all the faculties and parts of soul and body. Ang ibig sabihin, yung kasalanan ni Adan was imputed to us. Yung kasalanan ni Adan ay inilipat at inilagay sa atin. It was counted to us. Maring sabihin mo, unfair yun, di ba? Ang gusto mong ikaw ang gagawa ng kaligtasan mo. Kung ayaw mong tanggapin ito, hindi rin tayo maliligtas. Dahil hindi pwedeng mai-apply ang mabuting balita sa atin. Ngayon, kung sasabihin mong itong by imputation na ito is unfair, ganun din dapat ang sabihin mo sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa Ebanghelyo. Ang tanong, paano ba tayo maliligtas? Ito ang tanong. Paano ba tayo maliligtas? Paano ba tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos na matuwid? Ang hinihingi ng Diyos ay perfect obedience. Buong-buo na tayo ay susunod. Kung maintindihan natin ang doctrine ng imputation, dahil sa kasalanan ni Adan, inilagay din sa atin ang ating pagiging makasalanan, hiwalay sa Diyos. Dahil sa katuwiran ni Kristo, ang katuwiran ni Kristo, ang total obedience ng Panginoon, ang perfect obedience ng Panginoon, sa Ama ay inilagay din sa atin. Tatanggihan ba natin yun? By imputation. Ito ang mabuting balita. Because our salvation is based on the covenant of works. Ulitin ko to. Ang kaligtasan natin ay nakabatay sa tipan ng gawa. Pero hindi ng gawa natin. Ng gawa ni Jesucristo. Anong gusto mo? Maligtas tayo sa pamamagitan ng ating gawa? Hindi natin magagawa yon dahil rebelde tayo. And so, Christians have to be saved by works. But it depends on whose works. We all are saved by works. Hindi nga lang sa atin yung works na yon. Just not our own. It is the work of another. Ngayon kasi pag nabanggit ang covenant, hindi na panahon yan, hindi na uso. Ang term natin ngayon kontrata, di ba? Pero sa biblical times, biblical era, ang ginagamit nila ay covenant, tipan. Makikita natin yan sa mga ancient writings, maging sa labas ng Biblia, na nandoon yung tipan. Doon nga nahukay yung suzerain and vassal covenant. Importante, ang covenant of works. At kung meron tayong isang bagay na dapat na maging maliwanag sa atin, itong framework na to ng ating pagkaunawa. Dahil sinasabi natin, para tayong matanggap at para tayo maligtas at para tayo tanggapin ng Ama, kinakailangan mayroong perfect obedience. At ito ang ginawa ni Kristo. Nandun yung perfect obedience ni Kristo, nandun yung perfect fulfillment of all righteousness.
Naintindihan nyo na kung bakit sinabi ni Jesus, di ba, sabi ni John the Baptist, hindi nga ako karapat-dapat magtanggal ng iyong sandalyas, tapos magpapabautismo ka pa sa akin. Ano yung sinabi ni Jesus nung bago siya bautismohan ni John the Baptist? It is for righteousness' sake. Kaya pag nakikita natin ang covenant of works, ito yung pattern ng pagtakbo ng revelation at kapahayagan ng Diyos sa Biblia. And kaya nga sa confession natin, by farther steps. And as we read further, susunod nun ay Moses' covenant. Meaning, God makes covenant with Israel kung kaya't ibinigay ng Diyos ang tipan sa pamamagitan ni Moises. Kaya meron silang law. Pag tinanong natin, ano ba ang Moses covenant? Well, meron siyang kahalintulad ng covenant of works, pero sabi ko may kahalintulad, pero ang maliwanag dito ay may kondisyon. Yung moral law, yung binigay ng Diyos kay Moises, maliwanag na yan ay conditional. At nire-require ng Diyos na dapat sundin ang utos ng kautusan. Importante itong Mosaic Covenant dahil ito ang magdadagdag ng kaliwanagan sa atin ng covenant of works ng Panginoong Hesukristo. Bakit ko sinasabi ito? Dahil yung katuruan ng imputation o yung having the obedience of Jesus accredited to me. Yung buong pagsunod ni Jesus sa Ama, yun ang ibinilang at yun ang inilagay sa akin. Kaya nga sinasabi natin, kung ikaw ay isang Kristiyano, perfect ka ba? No. Sa ngayon? No. Pero if you're a Christian, when God looks at you, at sinabi ng Diyos, you're righteous, ikaw ay matuwid, hindi yun sa aking gawa. Yun ay sa gawa ng Panginoong Hesukristo. And that is the teaching of by imputation. Katulad ng kasalanan ni Adam failed. And because Adam failed, lahat tayo ng mga tao ay may kasalanan. Ano yung ginawa ni Jesus? Well, of course, hindi na pwedeng bumalik si Jesus sa Garden of Eden para huwag kainin yung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal. Hindi na yun. Tapos na yun eh. Yun ay nilabag na ni Adan. And so, ano ang kailangang sundin ng Panginoong Hesukristo para siya ay magkaroon ng perfect obedience? Dito papasok yung Mosaic Law. Dito papasok yung ibinigay na moral law ng Diyos sa Israel. Alam niyo kung bakit? Yung Ten Commandments ay sukatan ng perfection ng Diyos. Yung moral law, yung Ten Commandments, ay sumisimbolo sa nature ng Diyos. And it represents God's holiness doon sa Ten Commandments. Kaya yun ang sinunood ng buong buo ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, hindi lamang Ten Commandments sa sinunod ni Jesus. Sabi ko nga, meron pa tayong ceremonial law at meron pa tayong judicial law. Kaya nga, lahat ng yun ay nasunod ni Jesus ng buong buo. This proves that Jesus is the rightful representative of us, tayo mga Kristiyano, and has gained all the righteousness that is needed. Okay, kung re-reject mo itong by imputation and by federal headship at itong turo na ito,
Ano yung sinabi ni Jesus ng it is finished? Ano yung final words ng Panginoon? Tapos na. Ano yung tinapos ni Jesus? Ano yung na-accomplish ni Jesus? Muli, dito tayo papasok sa covenant headship or federal head representation. Are you in Adam or are you in Christ? At yan ang makikita nating pattern sa Bible. Kaya nga sinabi ni Jesus, remember sa Sermon on the Mount, ito pa ang isa nakakalito. Nung sinabi ni Jesus na ako'y naparito upang hindi i-abolish ang kautusan but to fulfill it. Anong ibig sabihin nito sa language ng covenant and language ng by representation? Christ has to fulfill all of the law. Kaya nung sinabi niyang He's coming not to abolish the law, kailangan niyang itong tuparin. Kailangan niyang buong-buong itong tuparin. At tinupad nga ito ni Jesus ng buong-buo. Israel could not keep the law. David could not keep the law. The prophets could not even keep the law. Kung merong nakasunod ng buong kautusan, walang iba kundi si Jesus. At ito ang tamang interpretation ng Old Testament. Bakit ba tayo merong Davidic Covenant? Ano ang tinuturo sa Davidic Covenant? The king has to obey God's law. Nasunod ba ni David ang tipan ng Diyos? Hindi. Pero may pangako ang Diyos, tandaan nyo, may pangako ang Diyos kay Abraham, sa kanyang lahi may lalabas na hari. At sa kanyang lahi ni Abraham ay may lalabas na magiging pagpapala ng buong bansa. Naintindihan natin kung bakit ang sinisigaw ng mga tao doon sa earthly ministry ng Panginoong Jesucristo, the Son of David. Kaya, doon sa Old Testament, pagka ang hari ay makasalanan, ano nakikita natin sa Israel? Pasama ang kanilang relasyon at palayo sa Diyos. So alam niyo yung kasabihan, kung ano ang hari, ganun ang tao. As the king goes, the people go. Kay Kristo, na siyang ating hari. Si Kristo matuwid, gayon tayo. It's just like, nung sinabi ng I have come not to abolish the law, parang sinasabi ni Jesus, yung pagsuway ni Adan, yun ang aking tinupad. Ako, ang last Adam. In fact, I am better than Adam. Bakit ko sinabing better? Nung nahulog si Adan, nasaan ang lokasyon niya? Sa magandang lugar. Sa walang kasalanan na lugar. Perfect. Yung Garden of Eden. Pero doon siya tinukso ni Satan sa anyong ahas. Nung tinukso ni Satan na si Jesus, nasaan siya? Nasa ilang. Wala pang pagkain. 40 days siyang walang pagkain. Kaya unang-unang tukso ni Satanas sa kanya, yung bato, gaya mong tinapay. And yet, napagtagumpayan ni Jesus ang tukso ni Adan. Beyond comparison, nakita nyo? Ang ganda ng lugar ni Adan.
Ang pangit ng lugar ni Jesus, gutom pa. Kaya pag binabanggit ang gospel, ang mabuting balita, bakit ba ito mabuti? Naisip ba natin, bakit ba tinawag itong mabuti? Dahil niligtas tayo? Amen. Pero actually, mas ang kadikit ng gospel is a declaration of victory. Napagtagumpayan ni Jesus ang diablo. Kaya kanina dinidiin ko, ikaw ba ay lugmok sa kasalanan? Kung ikaw ay Kristiyano, ito tandaan mo, napagtagumpayan na ni Jesus ang diablo. Kaya hindi excuse yung, wala akong magawa eh. Diba? Wala akong magawa. Nasa ano ako eh, kumunoy ng kasalanan. Napagtagumpayan na nga. And when we preach the gospel, we are preaching that Jesus the King has won. That Jesus the King has achieved the final victory on behalf of His people. Saan? Over the power of sin, over the power of the devil, and over the power of death. Nakita ba ninyo yung sinabi ni Pablo ng kay ganda ng mga paan ng nagdadala ng mabuting balita? Sa Romans chapter 10. Yan ay language ng digmaan. Ang binabantayan ay yung takbo ng mensahero. Meron lagi nun sa digmaan, yun yung tagabalita sa kanilang kaharian. Kung sino nanalo. Ngayon, wala pa naman telescope siguro. Pag nakita nila na yung tumatakbo, pabalik sa kanilang kaharian, na nanlulupay-pay na takbo, naku, talo tayo. Yun yung hindi sabihin nun. Kaya nga sinabing, how beautiful are the feet that brings good news, kasi yung tumatakbong pabalik sa kaharian ay tumatakbong may tagumpay na muka at mabilis na takbo. And that is a sign of victory. Kaya, pag sinasabi natin, paano ka naligtas? Sa tagumpay ni Kristo. Anong iyong gagawin para ka maligtas? All you have to do is accept it. All you have to do is believe it. Receive it. And trust it. Dahil tagumpay ang mensahe na dala ni Kristo. Kaya hindi na tayo dapat natatakot at nag-aalangan. In fact, it is the greatest news in the world. And this is why the covenant of works is so important to us. I-connect natin to sa covenant of redemption. Now we will begin to realize kung bakit ganito ang pagtakbo ng kasaysayan. Kuminsan, kapag nababanggit yung it is finished, ang tanong, ano ba yung natapos ni Jesus? Ang kadalasan, binayaran niya yung kasalanan natin. Yes. Pero meron pang isa. Ano yung sinabi sa Genesis 3:15? Doon sa binhi ng babae, anong kanyang gagawin? Dudurugin ng binhi ng babae, ang alin? Ang ulo ni Satanas. And that is the good news. And that is, it is finished. And that is the victory of Christ. Kung minsan, pag sinasabi natin ang kamatayan ni Kristo ay tinapos ni Kristo, napagtagumpayan ni Kristo yung failure ni Adam, at ang kanyang ginawa ay binayaran niya ang aking kasalanan sa pamamagitan ng covenant of works. Sinunod ni Jesus buong buo ang tipan niya sa Ama. Tinupad ni Jesus buong buo ang kautusan sa matandang tipan. At dahil ito ay kanyang tinupad, bayad ng aking kasalanan. Kung hanggang dun lang tayo,
Alam niyo, ginawa lang noon, kung yun lang ang understanding natin, nilinis lang tayo. Nilinis lang tayo. Ang gusto ko makita natin dito ay hindi lang tayo nilinis, kundi tayo ay binigyan ng tagumpay kay Satanas. Kaya magkakaroon tayo ng tamang pagkaunawa ng ating kalagayan bilang kay Adan, at magkakaroon tayo ng maliwanag na pagkaunawa kung gaano kaganda ang gawa ni Kristo sa ating kaligtasan. This is the wonderful teaching of the covenant of works. Nagkakasala pa ba tayo? Amen. Nagdududa ba tayo sa ating kalagayan from time to time? Amen. Nanghihina ba tayo sa ating pananampalataya? Amen. And yet, ang tinuturo sa atin with the proper understanding of the covenant of works ay ito. Everything has to do with the sufficiency of Christ. Kay Kristo lang. Jesus is enough. Mahina ka man. Madali kang madapa. Madali kang mahatak. Look to Jesus. Because Jesus is enough. Sabi ko kanina, kung ikaw ay pinatawad lang sa iyong kasalanan, kumbaga parang sa magic slate, tinanggal lang yung dumi mo at ilangat, malinis ka na. Para bang ikaw ay nasa neutral lang. Neutral ka lang. Pero yung naintindihan natin, you were made righteous, that's a different story. And that is a different truth. That's the obedience ni Christ. I don't know kung maintindihan natin. Dahil sa gawa ni Kristo, in the eyes of the Father, sa mata ng Ama, we are 100% righteous. 100%. We are completely righteous. Hindi lang yung wala tayong kasalanan, neutral nga lang yun. Sabi ko, wala tayong kasalanan. At dahil sa obedience ni Christ, another theological teaching, the active and the passive obedience of Christ, dahil sa pagsunod ni Kristo sa covenant of works, we are 100% righteous. Kung maunawaan natin ito, it will blow our mind. And it will spur you to move on to obeying God. The passive and active obedience of Christ. Christ died for our sin. Christ lived a perfect life. And it is credited to us. Let this sink in for a while. It is credited to us. And I hope wala na kayong question. Sorry for the overtime. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang covenant of works na inyong itinuro sa amin, na siyang pattern
at kung paano kami maihanda sa aming kaligtasan. Hindi sa gawa namin, kundi sa gawa ng Panginoon. Nawa, sa tuwing marinig namin ang katagang tapos na, it is finished, ng huling hininga ng Panginoon, nandun sa aming puso na may kagalakan. Dahil ang aming kaligtasan ay hindi dahil sa aming gawa, kundi sa gawa ng iba, sa ginawa ng Panginoong Hesus. At sa kanyang pagsunod sa inyo, ang kanyang perfect obedience ay iginawad sa amin. Purihin ka, Diyos, sa katuruang ito, sa ngalan ni Jesus. Amen. Tumayo tayong lahat, awitin natin yung last hymn.